Hello mga amigo, amiga, gwapo, gwapa. Makinig. Salamat sa Panginoon at syempre sa aking Holy Spirit. Ayan, nag-react na kaagad siya. Ito ang babasahin ko para sa inyong lahat ngayon at sana makinig kayo dahil ito ang binigay sa akin para ipahayag sa ating lahat. Makinig kayo, nasa Ezekiel pa rin ako. Nasa Ezekiel 22. Pakinggan nyo. Binigay ko na to dati nga, ibibigay ko muli sa inyo. Ang kasamaan ng Jerusalem, sinabi pa sa akin ni Yahweh, tao, ikaw ang humatol sa lungsod na itong puno ng namamatay tao. Ipamukha mo sa kanila ang kasuklam-suklam nilang gawain. Sabihin mo, ito ang ipinapasabi ko sa kanila. Darating na ang iyong wakas dahil sa pagpatay mo sa maraming tao at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Malaki ang pagkakasala mo dahil sa pagkabubuo ng dugo at sa pagkahumaling sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ikaw na rin ang gumawa. Dumating na ang iyong wakas. Ikaw ay dudustain at kukutyain ng lahat ng bansa. Aalipustahin ka ng lahat ng bansa, maging malayo, maging malapit dahil sa labis mong kasamaan. Ang mga pinuno ng Israel ay nagtiwala sa kanilang lakas at walang habas na pumatay. Nawala na ang paggalang sa mga magulang, inapin ninyo ang mga dayuhan. Gayon din ang mga ulila at balo, winalang halaga ninyo ang mga bagay na itinalaga para sa akin. Pati ang araw ng pamamahinga, nagsinungaling ang ilan upang maipapatay ang kanilang magustuhan. May mga kasamahan kayong kumain ng handog ng sa mga Diyos-Diyosan. Ang iba na may gumagawa ng mahalay na gawain sa kapulungan ninyo'y may sumisiping sa asawa ng kanilang ama. Ang iba na may sumisiping sa babaeng pinapanahon. Mayroon namang humahalay sa asawa ng kanyang kapwa. May biyanang lalaki na sumisiping sa kanyang manugang at ang iba na may sa kanilang kapatid na ina o sa ama. May nagpapaupa naman upang pumatay ng kapwa at mayroon pang nagpapatubo ng malaki kung magpautang. Ako'y lubusan na ninyong kinalimutan. Noon pinarusahan ko kayo dahil sa inyong pagnanakaw at pagpatay. Tingnan ko lang kung matatagalan ninyo ang gagawin ko sa inyo. Akong si Yahweh ang may sabi nito at ito'y gagawin ko. Ipatatapon ko kayo sa lahat ng dako, pangangalatin sa iba't ibang bayan, sa gayon ko puputulin ang inyong kasamaan. Lalapastanganin kayo ng ibang bansa, sa gayon makikilala ninyong ako si Yahweh. Nag-react po dito yung Holy Spirit ko sa 7. Nawawala na ang paggalang ng mga magulang, inapin ninyo ang dayuhan, gayon din ang mga ulila at balo. Amen po, ito na po. Totoo naman, nawala ng paggalang ng mga tao ngayon sa kanilang mga magulang, di ba? Sobra-sobra na ang kasamaan ngayon, lalo ng mga kabataan. Naku po, mga bata pa lang. Wala pang 10 taon, marunong nang sumagot sa magulang. May 10 pataas o 8 pataas, marunong nang sumasagot sa magulang yung mga ganong kabataan. Sobra na, wala nang galang. Ibang-iba na ang mundo ngayon, sobra na. Mahilig pa mga api, ang mga kabataan mahilig mang bully, mahilig kung baga kung ano-ano mga pinagawa. Tingnan mo dito, nagsisinungaling ang ilan upang maipapatay ang kanilang magustuhan. Nag-react yung Holy Spirit ko doon sa sinabi ko. Nagsisinungaling ang ilan. Totoo naman to. Nagsisinungaling tagla para maipapatay yung ibang mga tao, no? Pag pinapapatay nila, maraming ganong klaseng tao. Kung ano yung magustuhan nila, pinapatigok. Ayan wala na silang Panginoon sa buhay nila. Kumbaga, itinakwil na nilang Panginoon. Yung sarili nilang budi ang kanilang sinusunod. Wala na silang sinusunod ang kanilang mga sarili. Ito,
ang mga pinunong ng Israel ay nagtiwala sa kanilang lakas. Hindi ba to naunawaan nyo? Nagtiwala sa kanilang lakas at walang habas na pumatay. Yun. May mga ganitong mga pinuno. Ang mga pagpatay nila sa mga nasasakupan nila. Tapos, palihim nilang ginagawa yun. Kaya, pagdating ng panahon, pagbabayaran nila yung kanilang mga pinaggagawa. Kasulat dito, malaki ang pagkakasala mo dahil sa pagbubo ng dugo at pagkahumaling sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Di ba? Kukutyain ng lahat ng bansa, dudustahin at kukutyain, alipustahin ka ng lahat ng bansa, maging malayo, maging malapit, dahil sa labis mong kasamaan. Mga pinuno to, mga pinuno ng Israel. Saan kaya to? Ito, tingnan mo na ito sa atin. Sa kapulungan ninyo, may sumisiping sa asawa. Totoo yun. Asawa ng kanilang ama. Totoo yun, mayroong ganitong mga pangyayari, sumisiping sa kanilang mga asawa ng kanilang ama, asawa ng kanilang kapatid, mayroong pangyayaring mga ganito. Mga in-law, mga in-laws dyan. Talagang totoong nangyayari ang mga ganitong, yung mga nakasulat dito. Ngayon, nangyayari talaga to. Kung naunawaan nyo lang, naku po. Sumisiping sa babaeng pinapanahon. Tingnan mo na. Naku, sobra-sobra na. Sa babaeng pinapanahon. Ano ba to? Yung babaeng merong dinadalawan ng ayun, tawag doon. Menstruation, ganon. Sinisipingan nila yung ganong mga babae. Walang kaanuhan talaga yung mga taong ganon. Walang respeto sa kapwa. Nakasulat dito at totoo ito, nangyayari talaga to. Kasi may mga taong ganun sumisiping sa mga babaeng pinapanahon. At nangyayari ito talaga hanggang ngayon. At ito naman pala ay mga bawal. Mga bawal, hindi tama ang kanitong mga gawain. Nakasulat mayroon namang humahalay sa asawa ng kanyang kapwa. May biyanang lalaki na sumisiping sa kanyang manugang. Totoo yan. Lahat ng mga nakasulat dito ay totoo at nangyayari ito sa kapanahunan natin ngayon. Nag-react yung Holy Spirit ko. Totoong totoo ito. Nangyayari at nangyayari ito hanggang sa ngayon. Dapat putulin na natin yan. Hindi ba kayo sa nangyayari sa ginagawa nyo? Hindi ba kayo gising? Hindi ba kayo aware sa mga ginagawa nyong mali? Mali, nakasulat yan dito. Sa kanilang mga kapatid at ina. Yung iba, mga in-laws. Di ba? Mga pamangkin, mga dahil may mga lalaking, alam nyo na, yung mahilig sa laman, kahit sino. At meron din namang babae, kahit sino, pinapatulan, kahit asawa nila, kahit kapatid ng kanilang asawa, kahit kamag-anak, pinapatulan nila yon dahil nga sa kanilang mga kalikutan o kahiligan sa laman. Kaya wala na silang pinipili, wala na silang respeto kahit meron din ng babae, lalaki, both side to nangyayari to hanggang ngayon. Dapat putulin na natin yung mga ganong pag-uugali dahil hindi tama. Maging aware tayo sa ating mga ginagawa araw-araw dahil hindi tama ang mga ganong gawain. Nakasulat mayroon namang humahalay sa asawa ng kanyang kapwa. Di ba? Totoo nangyayari ang mga ito. May biyanang lalaki na sumisiping sa kanyang manugang. Totoo ito. At ang iba naman sa kanilang kapatid. Totoo to. Yung mga in-laws, mga totoong nangyayari to sa ina o sa ama. May nagpapaupa naman upang pumatay ng kapwa at totoo rin to. Di ba? Nagbabayad sila para ipapatay yung kapwa nila, lalo na yung malaki ang inggit nila sa kapwa nila dahil doon sa mga ginagawang hindi rin tama, dahil hindi patas, merong ganon galing sa masama, tapos naghati-hati sila, hindi patas, kaya gusto niyang ipatigok yung isa dahil sa mali rin ginawa, puro naman sila mali, di ba?
Nangyayari talaga to. Sa mga pelikula, nangyayari to. At sa totoong buhay, nangyayari ang mga ito. At ito'y nakasulat dito lahat. At totoong nangyayari ang mga ito. Hanggang sa kapanahunan ngayon. Kaya dapat itigil na natin dahil ito, pinabasa sa akin ng Panginoon para malaman natin ang lahat ng mga nakasulat dito. Totoong tong mga nagpapaupa, pinapapatay nila yung ayaw nilang tao o malaki ang galit nila o kaya meron silang samaan ng loob tapos hindi marunong magpigil. Kaya umuupa siya ng tao para ipapatay. Susuhulan niya to, di ba? Totoo ang mga nangyayaring nakasulat dito lahat. Ngayon, parurusahan ko kayo dahil sa inyong pagnanakaw at pagpatay. O, di ba? Ito ang sagot ng Panginoon. Tingnan ko lang kung matatagalan ninyo ang gagawin ko sa inyo. Akong si Yahweh ang may sabi nito at ito'y gagawin ko. Ipatatapon ko kayo sa lahat ng dako pangangalatin sa iba't ibang bayan. Sa gayon ko, puputulin ang inyong kasamaan. Ang puputol ng kasamaan kaya ipapangalat ng Panginoon sa iba't ibang bayan. Dahil para tumigil na yung mga kasamaang ginagawa niya. Di ba? Ang daming mga halimbawa ditong totoong nangyayari sa ating kapanahunan ngayon. Totoo tong. Sana tumigil na tayo, hindi tayo aware dito sa mga ganitong gawain. Pamangkin, sa pinsan, kamag-anak, nag-aanuhan kayo, di ba? Totoo yan. Nangyayari ito. Kamag-anak, both side naman to, babae, lalaki. Dahil talagang nangyayari ang mga ito. Kahit sa kapanahunan, ginagamit ang babae. Kaya walang respeto sa kapwa. Totoo talaga to. Hindi niyo ba to na ano? Hindi ba kayo aware sa mga ginagawa niyong mali? Nakasulat dito, maling-mali. Wala man nakasulat na malaking mali, pero totoong mali. Hindi tama pairalin yung mga ganitong pag-uugali dahil mali. Pinagbabawal to ng Panginoon sa atin dahil ito ay mga masasamang gawain. Naunawaan niyo ba to? Basahin niyo po kung gusto niyo. Basahin niyo itong nasa Ezekiel 22 dahil itong binigay niya sa akin ngayon. Ito ang binigay sa akin ng Panginoon at ipangaral natin to sa ating mga kapwa para malaman nila na ma-aware sila na yung mga ginagawa nila mali pala yun. O, diba? Hindi tama. Ayaw ng Panginoon ng mga ganitong gawain. Ayan, nakasulat sa Ezekiel. Matagal na tong panahon nakasulat. Ipahayag natin to dahil ito ay totoo at katotohanan. Nakasulat ang lahat ng to. Nandito lahat. Inuutos ng Panginoon sa dating mga apostol, sa dating niyang mga inuutusan. Kaya pinarating sa akin ngayon, binigay sa akin at totoo. Nag-react yung Holy Spirit ko, ang dami niyang reaction dito at ito ang tinuro niya sa akin ngayon. Sana naunawaan niya at ipangaral natin itong lahat para ang lahat ng tao ma-aware, mga may kamalayan na sa laman sa paggawa ng tama't mali, maunawaan nila to. At yung magaling mag-interpret nito para maipaliwanag ng maayos pwede na sa tamang